Hello, my abundant dreamers. Welcome to another episode of Living Life in Beautiful Abundance, where we continue to share beautiful and inspiring stories of wealth, wellness, and wisdom. Of course, kasama niyo pa rin ako, Badis Ipanag. Today, we have a very special guest who has thrived in both world of entertainment and public service. Mula sa pagiging artista hanggang naging isang dedicated public servant. Her journey is a testament to the strength of a mother's love and a woman of determination. Sino siya? Watch this. Everyone, please help me welcome Miss Flawless herself, Angelica Jones! Yes! Hello, hello. Magandang hapon. Hi, Angelica. Hello, sis. Hi, miss you. Welcome to Davao City and of course, welcome to Living Life in Beautiful Abundance. It's an honor that you said yes to my invitation. Yes. Touch naman ako doon. Yes, yes. So, sobrang thank you sis, I miss you. Dahil Miss you too. kaibigan kami since sa JCI regular Yeah. and JCI Senate and I'm here in Davao. So, JCI Senate anniversary. And it's here at Seattle's Dream Cafe. And I'm national chairman of the Project Watch of JCI Senate Philippines. So, I'm promoting also the Project Watch. We advocate the time consciousness and the honesty. So, sobrang great. saya ko dahil finally, nakita rin tayo ng personal at magkasama tayo ngayon sa Davao. You know what, sis? I love Davao. Miss Flawless, sis, simulan natin ang ating chikahan. Parang kinakabahan ako dyan, Tungkol sa, of course, sa yung colorful life story. You've had such an incredible career noon. Tinitignan ko yon from being a comedian, singer-actress, to become a public servant. Could you share with us how your journey started in showbiz, especially at such young age? Yes. I started as a commercial model and I started at age 13 years old. Monday group sa Dots Entertainment. Yeah. And then, kinuha ako sa, of course, sa GMA7 before, sa Eat Bulaga. Every Saturday. Nag-start din ako sa pagsayaw. I love dance. And then, hanggang sa nag-guest ako sa Daddy Dodo kay Tito Vic Soto. Nakita nila ako ng pagiging komedyante. So, kinuha naman ako ng ABS-CBN before. So, nagkaroon ako ng show before. Basta't kasama kita teleserye with Juday and Kuya Robin. And also, MTV Ang Saya-Saya host Dami. with Willie Revillame and John Estrada and Randy Santiago. And also, co-host of the GR Jones with Chris Aquino and Boya Bunda. And also, meron din akong ASAP every Sunday. Wow, Host din dami ako pala yung nun, sis. Clash Dance singer, dancer, host, comedian, actress, so commercial model. So, yung the time ng peak ng career ko nung bata pa ako, naka-focus lang talaga ako sa showbiz career ko before and sa pag-aaral. So, showbiz lang ba talaga? Walang love life ng time na yan? That time kasi nung, aminin ko sa'yo yung peak ng career ko kasi parang bawal pa kasi ako. At age 21, yeah. Naging mahigpit pa si mother? Super higpit. Lagi nakabantay yung mom ko that time. When I was at age 21 years old. Like a boyfriend ako, of course. My ex-boyfriend, former city councilor of San Juan's Babian is my ex-boyfriend at age 21. 21. But at age 21 meron akong kontrata sa mga, of course, mga shows, TV, contract. Siyempre, hindi ka pwedeng, of course, bawal mag-boyfriend, bawal mag-asawa muna, bawal mabuntis, bawal ang date.
So, focus talaga ako sa showbiz career. Kaya naman narating ko yung peak ng career ko. Yung gusto mo talagang marating. Yes. No, sa Kaya, showbiz. Kaya tinagurian ako Miss Flawless and Miss... Hanggang ngayon yan ha, diba? Yes, Pag nakikita ka, thank still you. Miss Flawless. During your showbiz time, ano yung pinaka-biggest challenge mo when you're in that industry? Kumbaga, how you manage yourself, no, to stay grounded. Yeah. Yun naman ang pinaka-importante eh. Yung sinasabi sa akin ng parents ko na ano man marating mo, di ba? Dapat humble ka pa rin. Humble ka pa rin. And lagi kang masunurin sa magulang. So, naging masunod So, sobrang ba? masunod ko sa magulang, wala pa ako asawa. Na-joke lang. Natawa tuloy si sis. Actually, yun sa showbiz kasi, honestly, totoo, naging masunurin akong anak sa parents ko. And sobrang overprotective ng parents ko kasi only girl lang ako. And, kumbaga, the time ng peak ng career ko, showbiz, aral, and then, lagi natin tatandaan kahit anong marating natin. Yeah. You always be humble. Like yung position, yung fame, yung ganda, yung kasikatan, money, nawawala yun eh. Nawawala. Oo. But yung inside, Yung ikaw, yung bilang totoong ikaw. na, you know what, na kailangan yung ma-value ka ng isang tao because of your personality. Because of your inside your heart. Yeah. Di ba? Kaya kahit anong, minsan pag lumalabas ako, nakakalimutan kong, ay, artista nga pala, may nagpapapicture. Kayo po pala si Miss Flawless. Ay, minsan kung saan ako kumakain. Alam mo yun, you know what, is what you see is what you get. Na, hindi, kumbaga ako is very, cowboy ako. Tapos nakakalimutan ko pala sandali, naging artista pala ako. So, parang iniisip ko kasi, hindi kasi permanent yung fame. Yeah. Yung ganda. Hindi permanent yung posisyon. Hindi permanent lahat to eh. Binihiram lang to ng Diyos sa atin na i-value, pahalagaan, mahalin, gamitin sa tama. And ang may iwan lang yung kabutihan mo. Bakit hindi ka pumasok sa, yung alam mo yun, yung parang sexy na mga nudity or something like, movies, yung mga gano'n na parang, parang... Pa-sweet lang ako. Diba? Bakit hindi pumasok si Miss Flawless sa gano'n? Thank you. Magandang question yan. Yeah, diba? Like, talagang sinubaybayan mo yung buhay ko. Yeah, kasi yun ang tanong ko talaga. Bakit? Yeah. May sinabi kasi yung parents ko, syempre, galing sa meron yung family ko, and then nag-down yung business, and then hanggang sa nakabangon. Ang lagi sinasabi ng parents ko na mas maganda yung pinaghihirapan yung pangalan, pinaghihirapan yung trabaho, and mas maganda yung alam mo yun na yung values. Yung family kasi namin is very conservative. Laging sinasabi ng parents ko, bata pa ako, daming indecent proposal. Kahit isa, wala akong tinanggap. Nung panahon kong 20s, 21, nandyan yung mga offer ng movie sa akin ng may gatas pa sa labi, akong bida. Ang laki ng TF, kung gusto ko maging milyonarya, di ba? Kung gusto kong gamitin yung ganda ko, pero hindi ako ganun eh. Daming offer sa akin, tinanggihan ko yung mga bold movies, tinanggihan ko yung mga sexy movies, tinanggihan ko yung mga indecent proposal kasi sabi ng family ko, ang meron kami yung dignidad, yung values. Importante kasi sa amin sa family ko na kahit simpleng buhay, ang mahalaga yung peace of mind, values, yung name na pinanangangalagaan. Sinasabi ng mama ko noong that time na yon, sabi nila, hindi ko daw ginagamit utak ko dahil, of course, di naman ako pangit, pero sinasabi namin ng family ko, ng mom ko, ng dad ko, sabi, kahit magdidil ka sa asin, ang mahalaga, kahit pwede ka humarap kahit kaninang tao, taas noo ka na malinis yung pagkababae mo, malinis ang pagkatao mo. Hindi ko naman sinasabi, I'm perfect because I'm single mom. Pero sinasabi ko na haharap ka sa tao na, uy, hindi ganyan si Angelica. May dignidad yan. May prinsipyo. Okay. Hindi basta-basta yan. Siguro, tanga lang ako sa pag-ibig. Sis, ano yung pinaka-unforgettable mo during your showbiz career?
Unforgettable sa showbiz career. Kumbaga yung role mo na very, na Mr. nag-hit. Suave. Oh. Kiss ko si Vong Navarro. First kiss mo? Yes. Oh, really? He's my first kiss in movie and first kiss in real life. Kaya At age? At age 21. 21. Kasi it's my first movie na pinagpilian kami. Parang pinagpilian yata ako, si Cindy, si Aubrey. And because of, sabi kasi ng family ko, ako, ng manager ko, kami ng family ko na mag-focus nila ako sa pagiging comedian, commercial model. Yung inosente, at least wholesome. Ayoko talaga ng mga sexy movies, ayoko talaga ng mga sexy roles. All gusto ko yung sexy na wholesome comedian. Yeah, Kasi kahit comedian ka, at least yun nandun yung values, nandoon yung ano mo So kaya pala wholesome. hindi mo pinasok yon. Yes. Even yung mga bed scene, di ba? Never. Wala. Alam mo ba yung Mr. Suave, may bed scene yun? Syempre, bagong kasal kami ni Vong Navarro doon. Pinatanggal ko yung bed scene, ayoko talaga. So, kaya merong... So kiss lang. Kiss Hindi lang. naman ganun ka-torrid. Yun yung kasi yung first lab team ko, first movie ko, and first big break ko, and first leading man ko si Vong. So, first kiss. So, syempre, pag bagong kasal kayo, dapat may honeymoon, di ba? So, kailangan talagang May intimate talaga. Oo. Kaya may dialogue kami doon, wala sa script talaga, na sinasabi niya na sa script ng Mr. Suave, alam ko virgin ka pa. Yung kaya natawa ako doon kasi totoo talaga. So that time na yun, yung ginawa namin yung movie yun, nakailang take kami doon sa first kiss. Kaya sabi ni Direk Joyce Bernal, sige, kung hindi ka pa marunong at so wala ka pa experience, galingan mo na dito kasi first break mo, kung gusto mo, papalitan ka namin leading lady. So, Talagang best friend ko po that time si ginawa Vong mo? Navarro. It's your first kiss, right? Yeah. Nag-rehearse ka? Whatsoever? No, of course Nanood that. ka ng Of course that. Uminom ng water, tapos dasal ako ng dasal. And buti na lang, kaibigan ko si Vong is my best friend. So, he's very gentleman. And then, he teach me how to relasyon na mag-asawa. So yun. Kaya, it's a very memorable yun. Kasi, buti na lang, it's a kiss. No bed scene, no love making. It's just kissing scene as a married couple na Mr. Suave and Miss Venus. Pero Mr. sis, diba, yung transition mo sa pagiging sikat na artista, and you decided to enter politics, na alam mo naman, na napakadumi ng politics. Sabi mo nga, you always carry your values kahit nung nasa pagiging artista ka pa, nasa showbiz ka pa. Bakit? What made you decide, no, to make that transition? When I was 13 years old, every time na may kinikita ako sa showbiz, yung kita ko sa Mr. Suave, Miss Flawless, you know what, I share my blessings. Every year, alam yan ng mga friends ko sa ibang cabinet member and politicians, wala pa ako sa politika. Every year tuwing birthday ko, I celebrate my birthday, magbigay ako tulong sa mga God's children, sa San Juan, QC, Mandaluyong, Manila, Laguna. So, nagdo-donate ako nag-share ako ng blessings sa mga batang may cancer, mga batang inabandon, yung mga senior na inabandon, yung mga na-rape na mga So, bata. kahit yung wala ka pa sa politics, ginagawa mo na yan. So, every Okay. year, tuwing birthday ko, nakalagay na yun sa schedule ko, every year, meron akong charity. You know why ko ginagawa yun? Because I love God. I promise to God na, sabi ko kay Lord, nung bata pa ako, pag once na dumating sa point na sumikat ako at ibinigay ni Lord na makapasok ko sa showbiz at marating ko yung gusto kong marating, mag-share ko ng blessings sa mga less fortunate people. And alam nyo, every time kasi, honestly, ang stress reliever ko, honestly, every time na failure ako, or yung pain, niyak na naman ako. Ano yung pinaka, Di ba, sis? pag may pain ka, you have, may pinagdadaanan ka, pag once na nakakatulong ako Yun yung sa parang mga constituents ko, pag once na meron akong natutulungang nangangailangan ng tulong,
naiibsan yung pain ko, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Parang sumasaya yung puso ko. So, masaya yung puso ko kapag nakakatulong ako. Kaya that's why, pumasok ko sa politika, gusto kong i-share yung blessings. Second, gusto ko makatulong. Kailangan, of course, sa Laguna, sa district ko, ng pero may puso. Hindi pwedeng utak lang, sipag lang. Ilang years ko sa showbiz and politics. Siguro that's part of life na dumadaan talaga sa buhay ng tao na may pinagdadaanan. Dumadaan din sa buhay ng tao yung mga failure, pain. Pero dahil doon ka humuhugot ng lakas, doon ka humuhugot motivation para mas maging mabuting tao, doon ka humuhugot para mas lalo mong pagbutihin, mas gumawa ka ng tama. Pag nadadapa agad ako, bumabangon ako. You know why? Because of God. Every time tuwing nadadapa ako, of course, my mom always there for me. And lagi ko sinasabi ko, Lord, I know na yung pain na to, you will heal a broken-hearted. And I know na you have a good plans. And I know na may mas maganda kang plano para sa akin. I trust you, I love you, Lord. Yun lang yung sinasabi ko. Every time, pag lagi ko sinasabi kay Lord, I read the Bible every day, I pray every day. Ang first priority ko, you know what? Sinong first love ko? Si Lord. Pag may problema ako, si Lord lang. To God be all the glory. Yeah, si Lord lang yung sa kanya kumuhugot ng lakas. That's why I'm very strong. Bakit strong yung personality ko? Bakit lagi sinasabi nila si Miss Angelica, ang daming controversial dumating sa buhay niya, ang daming failure, ang daming pinagdaanan. Pero pag nadapa, ang bilis makabangon. Oo naman, inaamin ko naman na nobody's perfect. Yeah. Lahat ng babae, maganda ka, matalino ka, lagi nila sinasabi nila yun. Na very strong, lahat nasa yun na. Pero wala talagang perfecto eh. Talagang, isa lang talaga yung kapitasan kung tanga lang talaga ako sa pag-ibig. Hindi ka tanga. Sarap mo lang talagang magmahal. And then sabi ko sila, may kasabihan Kasi nga, you put God at the center of everything. That is why ganun ka magmahal, sis. You give your all. Yes. Yun yung kasi, ako kasi very loyal and honest. Kilala mo naman ako, sis. Once na, pag nakipagrelasyon kasi ako, loyal lang ako eh. Kahit sino makilala ko, kahit sobrang gwapo, sobrang yaman. Pero pag once may partner ka, nakatingin ka lang sa isa, ito yung pinakagwapo. Alam mo yun? Talagang tanga ka lang talaga. Gwapo talaga. Kasi hindi naman gwapo eh. Ang gwapo kayo ng anak mo. Oh, yeah. O, diba? Oh, yes. So, as a single mom, I know na you raise your son very well. Diba? Ang gwapo, ang bait. So, as a single mom, sino si Angelica? Matapang. Matapang ka rin ba sa anak mo, Angelica? Matapang sa lahat ng trials para sa anak. Matapang, willing lumaban? Yes, matapang, willing lumaban para sa anak. Para sa anak. Kung maaari lang sana, lahat ng pain ng anak ko, Akin yun. kukunin ko na lang. Kukunin mo lahat. Kahit ako na lang madurog, wag lang yung anak ko. Yan na naman, Bakit sisi. ka Yan na naman bumabangon? tayo. Ayoko ko, may tissue ba kayo? Ay, dito may Ayoko piso. na, sis. Ito mahirap pag taga namin di nagkita eh. Alam mo, dito lang. And alam mo yun, yung parang nakikita ko nga si Angelo, ang bait-bait, tas ang pogi, no? And you raise him very well. Nakita ko yung parang, saludo ako sa iyo dyan, sis. Kasi pinalaki mo siya na mag-isa. Pero I know for a fact na your mom is always there. That is why napalaki mo talaga siya ng mabuti. You know what, sis? Grabe, pinayak mo ako dito. Grabe. Alam mo, sis, honestly, I'm so blessed. As a single mom, ginagampanan ko bilang nanay or tatay ng anak ko. Natutuwa ako kasi I work hard for my son. I'm so blessed and thankful to God kasi binigyan ako ni Lord na, wala man ako swerte sa love life. Swerte naman ako sa anak ko kasi Angelo is a blessing. Why? He's so smart, guwapo, loving, sweet, thoughtful, understanding, and
at his age, 12 years old, at natugulat nga ako ng birthday niya eh. Sabi ko, anak, anong wish mo? Sabi ng anak ko, mami, ang wish ko, honestly, sana makahanap mo na yung partner in life na magmamahal sa'yo ng totoo. And gusto ko magkaroon ng baby sister. Gusto ko maging masaya ko. Alam mo yun, parang Pwede pa naman yun. my son is not selfish. Hindi niya iniisip yung sarili niya. And natutuwa ako sa kanya kasi in 12 years, I work hard na showbiz, business, politics, lahat, all around ako. I work hard ng 24 oras. Magtatrabaho ko para sa anak ko. Ibibigay ko para lahat sa anak ko. Nakita ng anak mo yon, sis? Yes, tapos alam mo, sis, nakakatuwa sa kanya. Uuwi ka, makikita mo yung grades niya, ang taas. Every year, may medals siya. Meron siyang award, honor. Alam mo yung parang sinasabi ko, parang ako tumama sa loto. Na parang, alam mo yung sabi ko, Lord, thank you. Sulit to yung pagod ko. Sulit yung sacrifice ko. Sulit yung pain na pinagdaanan ko kasi napapalitan yung pain, napalitan ni Angelo. Yeah. Siya yung stress reliever ko. Siya yung happiness ko. Kaya sabi ko, pag malungkot ako, pag may pinagdadaanan ako, ang gagawin ng mom ko, dadalhin si Angelo sa akin. Pag nakita ko na si Angelo, heal na. Parang siya yung pain reliever ko. Sis, alam ko marami ka pang i-share. So, relax muna tayo para hindi masira yung mascara. So, may game tayo, sis, Sis, na grabe gagawin. ito, piniiyak mo ko dito. So, ang game natin, sis, kasi nga, you're a good actress. So, it's That's Acting. Kung member ka ng Dance Entertainment doon. So, dito si Living Life in Beautiful Abundance. It's That's Acting. At dahil isa kang batikang actress, let's exercise your acting skills. So, paano? Simple lang, sis, ang ipapagawa sa'yo. Paano? I have here different emotions. May malungkot, masaya, galit, etc. So, bubunot ka kung ano yung emosyon na mabunot mo. Pag sabi ni direct ng action, kailangan mo itong i-act habang sinasabi mo ang chorus ng Miss Flawless. Kaya ba? Miss Flawless, kung ako'y tawagin, mga lalaki, nanggigigil sa akin. yeah, nanggigigil sa akin. Ayaw paawat. Ano yun? Ayaw paawat ang damdamin nila sa akin. O yan. So, kung galit ka, so you have to Parang ano to say it galit, Pwede ba galit. umpisa tapos chorus? Oh, pwede naman. Pwede so, muna sa ikaw umpisa na. bago Ikaw na chorus. bahala. Basta ang pinaka-importante sa akin is the emotion. Basta may kahit anong chorus sa Miss Flawless. Yes. Here. Inom muna akong tubig. Ano ba to? Parang Boy Abunda to. O, diba? Ayan. Alam ko, caring-caring na yan. Kasi mamaya kakanta ka pa, mag-showdown Oo nga. ka pa. Congratulations sa yung Seattle's Dream Cafe. Seattle's Dreams Cafe. Abangan yun later. Kakanta ako. Ano yan, sis? Masaya. Oh, masaya. So, mas madali yun, diba? Okay. Okay. So, you face the camera. Lights, camera. Okay. Miss Flawless, kung ako'y tawagin, mga lalaki nanggigigil sa akin. I love it! Kaus pa ako dyan, sorry. I love it. Miss Flawless ka talaga. Isa pa, sis. Sis, kakaiba ka, sis. Ikaw lang gumawa sa... Galit. Okay, galit. Yung acting mo sa ano, yung galit, sa no? Galit, wish no? ko lang, di Oo. ba? May galit, no? Oh. Sa tuwing maalala ko, ang grabeng palalait mo. Naninikip ang tip-tip ko dahil nasasakal ako. Galit ka nga, sis. Napaarte rin ako. Yung meron pala. Oh, ang galing! Meron pala. Meron pala. So, gusto pa niya ng isa. Sige, isa pa. Isa pa. Ay, ano ba ito? Magandang game to, ha? Love. Paano yun, sis? Paano yun?
Single ako ngayon eh. Paano ko maarte itong... Anong love? In love? Okay, okay. Sige, go. In love. In love. Okay. In love daw, in love. Yeah, Paano ba ma-in love? Charot. Okay. Lights, camera, action! Sa tuwing maalala ko, grabe yung palalaki mo. Naninikip ang dibdib ko. Nasasakal kasi ako. Tama na yun. I love it! Ang galing mo, Day. Sobra. Ganun pag in love ako, alam mo I na. hope you enjoy the Miss Flawless Angelica. That's acting. Kasi nanood ako ng yung wish ko lang. Tinapos ko talaga. Thank you ka pala taas sa rating. Yeah, tinapos ko talaga yun, sis, no? Tinapos ko talaga yun. Yeah, thank you. Tapos, Nag-enjoy ako doon sa acting mo. thank you. Ang mo, tawag niya, ang bad mo doon. Acting lang yun eh. Pwede ako sa kontrabida, bida, comedy. Yung one of the base is comedian naman ako doon, tatanga-tangang nanay. So, taas din ang rating na one of the base with James Teng and Ken Chan. So, parang minahal ko talaga yung trabaho Acting. ko. Yeah. Sabi nga may kasabihan na, mahalin mo yung trabaho mo. At mamahalin ka rin ang trabaho mo. Yeah, mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung negosyo mo. Kasi yan ang bubuhay sa pamilya mo. Kasi kung di mo mamahalin yung trabaho at yung negosyo, anong maibibigay mo magandang kinabukasan sa pamilya mo? Sis, balikan natin yung beautiful, abundant life mo at saka yung beautiful, abundant story mo. Paano nabago yung buhay ni Angelica Jones nung dumating si Angelo? Nung wala pa si Angelo sa buhay ko, honestly, nahirapan ng mom ko sa akin. Kasi syempre, overprotective yung family ko. Hindi naman ako naglalabas. And very strict yung family ko and very conservative. So talagang, kumbaga nakakulong ako eh. Hindi ako basta nakakalabas eh. So wala pa si Angelo. Pag failure ako sa love life, parang parang feeling ko parang akong halos mamatayan na ako. Parang halos, alam mo yun, parang mahina ako pagdating sa pag-ibig. So, doon nahirapan si mama. So, parang hindi alam ni mama kung paano, of course, kung paano niya ako i-comfort. Parang walang direction yung buhay ko. Nung dumating si Angelo sa buhay ko, sis, nung lumabas siya, nag-iba yung buhay ko. You know why? Siyang dahilan kung bakit ako lumalaban sa sakit ko, bakit ko kailangan ingatan yung health ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsisipag. Siya ang dahilan yung inspirasyon ko, hope ko. Siya yung dahilan ko kung bakit ako, ang bilis kong makamove on. Ang bilis kong makabangon. Dati kasi pag once nasaktan ako, ilang years bago makabangon si Angelica. Makabangon. Pero ngayon, masaktan ka man ngayon, pag nakita mo na si Angelo, kasama ko yung anak ko, 1 week lang, isang buwan, okay na uli So, ako. handa ka bang masaktan uli? Ay, ano ba to? Boy, abunda. Actually, sa totoo lang, honestly, pag once nagmahal ka naman talaga, kasama na yun sa part na masaktan. Kung ayaw mo masaktan, huwag kang magmahal. Pero handa ka bang magmahal uli? Kung magmamahal uli ako, siguro, gusto ko yung mahal ako. Ngayon, this time, kung magmamahal uli ako, I want to make it sure na mahal ako. Bakit ako magmamahal sa isang tao kung hindi ko naman alam kung mahal ba ako or not? Willing ako magmahal uli sa taong totoong mahal ako. Pero kung hindi naman ako mahal, bakit ako magmamahal? Okay. So, it's depende. Parang negosyo yan, parang sugal. Bago ka mag-invest your emotions, before you invest your emotions, kailangan siguraduhin mo muna, mahal ka ba talaga nito? Mahirap naman mag-invest ka ng emotion, mag-invest ka ng time, tapos hindi ka pala mahal. At the end, kawang kawawa. Ikaw masasaktan. Malalaman mo lang yan ang mahal ka, its action speaks louder than words. Yung meron time sa'yo, kung nagbibigay ng effort, pero syempre hindi pwedeng action lang eh. Kailangan mismo manggaling sa bibig. So, basta ako, I want to be honest with you, ibinibigay ko lahat kay Lord.
And kung magmamahal uli ako, sisiguraduhin ko na mahal ako. Sis, ano yung pinaka-importante na lesson about pagmamahal you hope to pass on to your son, Angelo? Alay ko sinasabi ko sa anak ko, darating ang panahon na magmamahal siya, mag-aasawa, iiwan ako, handa ako doon sa part na yun. And siya rin may sabi na gusto niya bago niya ako iwan, gusto niya may partner in life. Sabi ko, anak, hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko is mabigyan kita ng future. Tinuturo ko sa anak ko na yung pagmamahal, sacrifice. Sacrifice yung faith kay Lord, na you will ask first kay Lord na ibigay sa yung tamang babae. Yung tamang tao na mag-i-invest ka ng emotion, mag-i-invest ka ng oras mo, ng effort mo, doon sa tamang tao na kayang suklian yung pagmamahal mo. I love the definition of love. Love is sacrifice. Yes. Mahirap mag-invest ng love kung hindi naman masusuklian yung pag-ibig mo. Okay lang mag-invest ka ng love kung kayang suklian yung pagmamahal mo. So I hope, sis, you can find someone. Hindi ko na sabihin forever, kasi sabi nga nila, pag forever is not Pagdating sa age ko, really, honestly, sis, at may age 41, parang ngayon kasi nung bata ako, 20s, iba yung thinking natin eh. Puro pa-cute eh, puro, alam mo yun, fling-fling. Pero at may age 41, ako yung more on, I want a companionship. I want, yung mag-guide sa'yo. So, yung mag-guide sa'yo. So, ano yung preference mo? Mas matanda o mas bata? I don't like mas bata sa akin eh. Kasi you Dami want, nagkakagusto sa akin bata. So, Ayoko gusto mo talaga. yung mas matanda? Mas gusto ko talaga Siguro mas at matanda. our age, sis, yan ang hinahanap natin. Yes. At may age 41 kasi parang ang hanap mo na yung partner na mas matured sa'yo, mas matalino sa'yo, mas... Gusto mo bang hanapan kita? Naku, huwag mo ko hanap. Yan lang naman tayo. Pasip na ba? Sis, ito masasabi ko, ang pag-ibig, hindi nahanap. Darating yan. Yeah. Kasi the more na ihanapin mo, the more hindi mo makikita. The more na may hirapan ka din. Yes. Pero kung hindi mo hinahanap, God is full surprise, biglang dumarating na lang Baka, na hindi mo alam na ito pala yun. baka sis, it's really the stay na you're here in Davao. Baka Why? dito mo nga siguro mahanap yung iyong love of your life. Oh, diba? Kumanta na ako. Hanggang doon lang. Ako kasi, honestly, ako kasi, binibigay ko lahat kay Lord eh. I never expect anything. Hindi kasi ako yung taong demanding. I don't expect anything. Basta ako, kung ano ibigay ng Diyos sa akin, na, alam mo yun, magpapasaya sa akin, ibinibigay ko lahat kay Lord, kung anong gusto niya. Kung dumating, thank you. Kung hindi dumating, okay lang din. Kung may inspirasyon, pwede naman maging inspirasyon lang. Pwede kang maging masaya. You have to be happy all the time. Yes, diba? yes. And of course, masaya ako sa anak ko. Of course. Angelo is a smart, loving son, and very thoughtful. And si Angelo yung buhay ko, pero Angelo wants, gusto niya magkaroon talaga ako ng partner. Pero nakaka-pressure kasi yun. Nakaka-pressure on my side. Kasi syempre parang di ba, at my age 42, parang siguro, di naman ako nawawalan ng pag-asa. Darating din tayo doon. Basta I know, I believe, ibibigay ni Lord yung lalaking para sa'yo. totoong magmamahal. Now sis, for you ano yung mas matimbang sa'yo? Yung showbiz career mo or itong pagiging politician mo? Honestly, hindi naman ako magiging politician kung hindi ako nagsimula sa showbiz. Hindi ako magiging Angelica Jones, artista, Miss Flawless, kundi dahil sa showbiz. It's showbiz and politics. Showbiz, politics, not permanent. It's, ano yan kumbaga it's temporary. Kaya sabi ko, for lifetime, forever, ina-appreciate ko ang showbiz and politics. Anong gustong i-pursue ni Angelica Jones
in the future? In the future, gusto ko mag-focus din, of course, sa business. Business is lifetime. Yeah. Of course, kailangan Pwede mo natin, pang mapamana sa anak mo. kailangan kasing, ang showbiz in politics is not permanent. That's temporary. But business is a lifetime. Because yung business So, na kaya yan, pala masyado kang busy. yes. Kaya nga habang showbiz ako, politician ako, nagninegosyo ako. Yan, CEO ako ng Flawless Fresh Fragrances, CEO ako ng Miss Flawless Skincare Clinic, and also I have a travel tours, the rent-a-car, and other business. And because nag-isip ako ng negosyo, mag-invest, yung kinikita ko sa showbiz, nag-invest ako sa negosyo, you know why? Because for the future of my son, and for my future. Kasi in the future, gusto ko pagdating ko ng 50, mayroong established na mga business ko, and pagdating ko na 60 is retired na ako, na yung tipong anak ko na mag-handle, yung tipong hindi na ako magtatrabaho. Hindi ka na Truly, sis, you live a beautifully abundant life. Para sa mga tao na, just like you, who face a lot of challenges in life, and yet you continue to thrive, and ano yung parang pwede mong ibahagi sa kanila? Yeah, actually, bago ako mag-message sa mga kababaihan, may ginawa ko ordinance sa Laguna. Ako yung author ng Solo Parent of Ordinance for the Province of Laguna. And ako din yung author ng Women's Rights and the Family Code, the responsibility of the parents to the children. So more in family talaga ako, in values. And more on yung mga, ako rin yung author na bawal mag-abandon ng mga bata. So, ang dami ko, yung ginawa kong mga ordinance na yan, according through my experience. Dito, galing According sa puso. to my, coming from my heart, pain, failure. That's why I thank God that dahil sa pain and failure experience, yan ang naging motivation ko kung bakit ako nakagawa ng mga ordinances. Kaya ang message ko sa lahat ng mga kababaihan, unang-una, I know lahat ng mga babae may pinagdadaanan. May failure, merong pain, married or single, di ba? May kanya-kanya tayong story ng buhay. Pero ang pinaka-importante para makabangon ka agad, number one is si God. Talk to God. Because close si Lord sa mga kababaihang naapi, nasasaktan, or yung mga babaeng iniiwan, or yung mga babaeng naaangrebyado. Kasi si Lord ang nakakakita nasa langit. Hindi man nakikita, of course, ng family mo. Hindi naman nakikita ng mga friends mo. But God is watching us. So si Lord yung mag-heal ng pain na nararamdaman natin. Sa Kanya tayo humuhugot ng lakas. And pangalawa, mahalin natin ang sarili natin. Number one is faith kay Lord. Pangalawa, kailangan mo mahalin ang sarili mo. Paano? Magpaganda ka. Di ba? Love yourself. Hindi diba porket may asawa ka na, di ba? Or single ka, hindi mo mamahalin ang sarili. Of course, love yourself. Paano? Parang katulad namin ni Sis Badit. Love yourself. Kailangan Exactly. mo, yan, kailangan mo maging conscious sa skin mo, sa katawan mo, sa personality mo. Kasi kasama yan yung personality mo eh. Kapag minahal mo yung sarili mo, mas marami magmamahal sa'yo. I love that, no? Kung binavalue mo yung sarili mo, mas marami magbavalue sa'yo. Pero kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, paano ka mamahalin ng ibang tao? I love that, sis. Diba? So, kailangan mo mahalin ang sarili mo para yung mga anak mo, inspired sila na in despite na maraming problema or failure or may pinagdadaanan, wow, my mom is very strong. My mom is brave. So, Yung ipagmamalaki tayo Yes. ng mga anak natin. na yung mga anak na parang gagayahin kayo yung magiging inspirasyon sa iyo, huhugot ng lakas yung anak mo. And tayo mga nanay, sa anak din tayo humuhugot ng lakas. Maging good example tayo and good role model. Maging mabuting tayong nanay. Diba? Kung nanay tayo, alam natin kung saan tayo lulugar bilang nanay.
alam natin saan tayo lulugar bilang kaibigan, bilang isang babae. So, yun. Number 1 is God. Number 2 is love yourself. Number 3, what? Mahalin yung trabaho mo. Mahalin mo yung negosyo mo. Kasi kung hindi mo mamahalin yung negosyo mo, anong ipapakain mo sa pamilya mo? So you have to love everything, Yes. sis. No? So, yung mga nanay, hindi pwede lagi nakadepend lang sa partner, nakadepend lang sa asawa. Kailangan, bilang isang babae, marunong kong mag-manage your time, manage your money. Hindi yung pwedeng, syempre, naghahanap buhay tayo. So, kailangan marunong tayo mag-save ng money for us. Na kailangan natin mag-isip ng negosyo. Na para paano kung mag-iisa na tayo sa buhay. Di ba? Yes, So, yes. meron tayong I agree. future. Meron tayong savings sa paghuhugutan. Hindi mo ako pwedeng takutin. Di ba? So, ang agagandahan yan, sis, you know, strong woman kasi, pag sinasabi natin, it doesn't mean na strong tayo in all aspect. Yes. Strong tayo in a way na we are strong because we have this powerful heart. Yes. Kaya nga sinasabi always na ang mga babae daw, pag nagtatrabaho, eto. Yes. Diba? Yes. Eto. Yes. So, May mas kasama. maganda na parang, if you work, if you want to achieve something, Yes. dapat merong puso. Yeah. And I know for a fact na si Miss Angelica Jones indeed Miss Flawless inside and out. Thank you, thank you. Because you have the heart. You have the kind heart, sis. That is why, sabi mo nga kanina, yung hindi ko talaga makalimutan yung sinabi mo na every time na may painful experience ka, one way yung healing mo is by helping other people. So, Miss Angelica Jones is truly, no? You truly have a beautifully abundant heart, sis. Thank you, sis. And I admired you for that. Thank you, sis. And I would like to thank you, Angelica Jones, for sharing your Yeah. inspiring stories. Yes. And of course, I learned lesson out from your experience na iba-iba nga tayo ng pinagdaanan. Yeah. Pero alam mo yon, yung how you handle your Yes. life, how you cope with all the struggles and difficulties in life. Sis, ang sarap mong kausap. Bakit? No? Kasi nga, ang tagal na natin Yeah. dito. And I love talking to you. Sis, I want to present this token of appreciation to you. Yes, This beautiful flowers to Miss Angelica Jones, and of course, my beautiful Abundance perfume, Yeah, thank you, sis. So, eto yung brand ko, sis, Beautiful Abundance. Okay, thank Because you. every day I want that people will always manifest success, no? So, what you truly manifest is will really become a reality as you spray that perfume. Yeah. So, alam mo This ba kung is ano a yan? beautiful abundance. Yeah. Thank you. Pwede mo siyang spray so Yeah, that you yeah. can, sis, ma-try mo. Wow, abundance. I'll help you. Kaya mo ba? Bango. Sis, mabango talaga to. Because Thank I you, love thank you, sis. perfume. Thank you, sis. You know, I love perfume. Pwede That pala is tayo why- mag-collab, sis. Yeah, no? Kasi Oo. nga sabi ko, guys, no, when we speak of abundance in life, we have to feel beautiful, we have to be inspired all the time, kagaya kay Miss Angelica Jones. Sana po ay na-inspire kayo sa beautifully abundant life story ni Miss Angelica Jones. And of course, I would like to give this another opportunity to Miss Angelica Jones to promote kung ano yung kanyang mga ganap. Sis, go! Thank you so much kay Sis Badit. And of course, just want to say thank you to JCI Senate Philippines. Of course, kasama namin si NP Eduardo Etcham, NVP Herbert Tang, and of course, the National Board. Of course, nandito rin si ND Vernie Cruz. And a happy birthday, Kuya Richard, and with Chairman Go ng Foundation. So, thank you so much lahat po ng mga, of course, lahat ng mga National Board and lahat ng mga JC Senators. So, thank you so much. So, bilang National Chairman ng Project Watch ng JC Senate Philippines, we advocate the time, consciousness, and honesty. So, meron po kaming launching dito sa Area 5. Ang Area Vice Chairperson namin si Senator Roland Etchem. So, meron po kaming, umiikot kami sa buong Pilipinas, launching ng Project Watch, a partnership with the DILG Secretary Abalos, and also DepEd.
Maraming salamat po sa lahat. Of course, sa ating mga constituents sa Church of Laguna, thank you. And sa lahat ng JC Senate Philippines, JC Senate Foundation. And of course, sana supportahan niyo po ako, of course, sa lahat ng project ng GMA7. Kaya ito si Miss Flawless. Abangan niyo po, of course, yung aking Miss Flawless Skincare Clinic. Please support Miss Flawless Skincare Clinic po. Yung aking mga pampaflawless, pampabata, pampaganda. So, ito po si Miss Flawless Angelica Jones. Nagpapasalamat kay Miss Badit, kay Sis, I love you. Thank you for the flowers and perfume. Grabe, pinaiyak mo ko. So, let's support Miss Angelica Jones, yeah, thank you. the only Miss Flawless. My abundant dreamers, sana po ay na-inspire kayo sa beautiful story ni Miss Angelica Jones, Miss Flawless. Continue pursuing your dreams and to always hold on to the belief that a life lived in beautiful abundance is possible for all of us. Living life in beautiful abundance. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, and don't forget to follow this page for more inspiring quotes. Remember to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Facebook, TikTok, at Badit Ipanag. Daghang salamat!